Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang araw ng ating 3 araw na paghahanda para sa kapistahan ni San Jose, Saint Joseph. Kung naalala po ninyo ang isang Bible verse na nasabi, "The greatest among you must be your servant." Maging alipin ninyo ang pinakadakila sa inyo. Isa po sa pangarap palagi natin ay ang maging dakila. Hindi lang dakila, minsan yung pinakadakila pa sa lahat. Tamang-tama ito, I believe, kasi mag-e-election na, buboto tayo. Tapos pipili tayo ng leaders. Kanya-kanyang lagay ng tarps na minsan, parang nagkakampanya na, "This way, good morning," tapos malaking picture. Nakikita na natin sa mga daan. And so we ask for guidance. Ano kaya ang magandang kalidad ng isang leader? Diba? Magandang tanong yan. Ang isang leader ba ay okay pag kadugo nyo, kaapelido? Ang isang leader ba ay okay pag sikat? Diba? Marami sa atin bumoboto pag sikat eh. Sumayaw lang ng budots, panalo ka na. Diba? Merong ganun sa atin. Mas magandang tanong to. Ano kaya ang magandang tanong? Ang magandang kalidad ng isang mabuting leader. At si Jesus, pag tinanong natin si Jesus, isa sa mga susi na ibibigay sa atin siguro is servanthood. Servanthood. Maging alipin ninyo ang maglilingkod sa inyo. Maging alipin ninyo. Dalawang bagay po na magandang kalidad ng isang leader. And we can base this one from Saint Joseph. Una, ang isang magandang leader ay God-centered. Palaging una ang Diyos. Part of his vocabulary ay Panginoon. Panginoon, Panginoon. Aba, kung minumura po ang Diyos ninyo, matakot tayo. Diba? Matakot tayo pag minumurang Panginoon natin. Diyos ko. Kakatakot yon. Saint Joseph, sinusunod palagi ang Diyos. God-centered ang buhay niya. Ibig sabihin, si San Jose po ay marunong makinig sa Diyos. Marunong makinig sa Diyos. Pero be careful minsan kasi pag election, maraming pakitang tao lang. Diba? Maraming pakitang tao lang. Kailangan suriin natin ang maayos at mabuti. So that's one thing. Secondly, anyway, there are two things only. Secondly, lastly, yung iniisip palagi ang kabutihan ng iba more than himself at ng bulsa niya. More than himself at ng bulsa niya. Mahirap po ito. Diba? Mahirap po ito. Kasi natural tendency ng tao, isipin palagi ang kabutihan ng sarili. Kung ano makabubuti sa sarili, yun lang. Kaya pag bumoto, yung ikabubuti lang sa pamilya namin dahil kami ay ginawang casual, kahit pa maghirap yung 50 billion na tao, basta kami okay. Diba? Iniisip palagi ng isang mabuting naglilingkod o leader ang kabutihan ng hindi lang isang pamilya, kundi ng lahat ng pamilya. Look at Saint Joseph sa gospel natin today. Alam niyang hindi siya ama eh. At alam niyang mapapahiya si Maria at papatayin by stoning her to death. Diba? Kasi yun yung punishment. Kaya nagbalak siyang hiwalayan si Maria ng lihim. Ng lihim. Ibig sabihin, inisip pa rin niya ang ikabubuti ni Santa Maria. And I think that's a good trait. Isang good trait din ng isang mabuting leader ng ating bansa, parokya, barangay. So, dalawang bagay po. Hindi ko na ubusin. Dalawa na lang muna ngayong araw.
God-centered and selfless. God-centered and selfless. Magsitayo po ang lahat.